Dear Kuya Poy, ako po si Susan, 32 years old mula dito sa Pandacan, Manila. Sa totoo lang, naniniwala ako na may mga tao talagang ipararanas sa iyo ang sobrang pagmamahal na hindi mo pa na-experience mula kanino man. Ang kaso nga, ang lahat ng sobra ay may kaakibat palang kapalit. Isa po akong single mom at meron akong karelasyon ngayon na lesbian. At aminado akong sobrang bait ni Kute, ang taong nagbigay ng halaga sa akin. Hindi ko alam pero sobrang maasikaso kasi itong si Kute at ramdam mong totoo at buo talaga ang pagmamahal niya. Sa totoo lang, Kuya Poy, ang lahat ng hindi ko naranasan sa ex-jowa ko ay kay Kute ko naramdaman. Magmula sa pagising sa umaga ay nakahanda na ang almusal. Handa na nga rin halos araw-araw ang susuotin ko sa trabaho. Maski pag-uwi ko sa pinapasukan kong kumpanya ay nakaredy na rin ang mga damit na pamalit ko. Wala rin talaga akong masabi kay Kute dahil maski sa paghatid sundo sa eskwela ng anak ko, ay siya rin ang gumagawa nito. Kaya nga sa pamagitan na lamang ng pagmamahal at pag-aasikaso rin sa kanya, sinusuklian ko ang lahat ng mga effort at sakripisyo niya para sa aming mag-ina. Kuya Poy, okay na okay ang lahat na nangyayari sa amin. Pero biglang ang lahat ng positibong pagtingin at pagkakilala ko kay Kute ay may itinatago rin palang kakaibang ugali na aminado ako na hindi ko rin matiis at makayanan. Oo, minsan ay nagkakaroon kami ng mga hindi pagkakaunawaan ni Kute pero kasi kapag ka nagagalit siya, Kuya Poy, ay dumarating sa punto na nagagawa niya akong saktan. At the same time, ay itinatapon niya rin ang mga gamit ko sa labas ng bahay niya. Actually, Kuya Poy, ilang beses niya na akong pinalaya sa kanyang bahay at hindi ko lubos maisip na kaya niya palang magawa yun sa akin. Matapos nga ang mga pangyayaring yun ay sumasagi na rin tuloy sa isipan ko na makipaghiwalay na kay Kute. Ayaw ko kasi ng ganoong klase ng pagtrato. Pwede naman kami mag-away o magtalo basta't nabibigyang solusyon ang mga problema. Ang kaso nga lang ay lagi na lang akong namumulot ng mga gamit ko sa kalsada. Pakiramdam ko ay nakakababa talaga yun ng pagkatao. At isa pa, ang lahat ng mga pangyayaring ito ay nasasaksihan ng aking anak. Hanggang dito na lamang po ang storyang ibabahagi ko sa inyong programa. Maraming salamat sa pagkakataon. Lubos na gumagalang, Susan. Mga kapatid, napakinggan po natin ang kwento naman talaga nitong si Susan. Oo, na nagmahal, akala niya naka-jackpot na siya. Ano? Alam nyo, ako talaga ay wala akong problema kung sakaling ang isang katulad ni Susan na single mother ay magmahal sa hindi na lalaki kundi sa kapwa niya babae. Walang problema doon eh. O, kung sino ang mamahalin mong kasunod. O, para sa akin. Kasi pinasok mo yan at isa pa, naturalmente, kikilalanin mo muna yung tao. So, sa pamagitan nga nitong si Kute ay okay na sana. O, walang masabi itong si Susan. Nga lang, wala rin siyang masabi kapag ka pala nagagalit ito, na-e-eskandalo siya. O, at hindi lang eskandalo, hindi lang once, hindi lang twice nangyari ito. Kada raw mainit ang ulo, basta nagagalit itong si Kute, ay ganun at ganun ang nagiging siste. Ibinabato, inilalabas ang kanyang mga gamit at pinalalayas na siya. Kaya naman para sa akin, Susan, tama na. Bukod sa huwad o fake ang kabaitan ni Kute sa'yo, actually sa inyo ng anak mo, anger management ang kailangan yung taong yan. Anger management. Meron niyang psychological issue na siya lang ang makakagamot sa sarili niya. Hindi kayong mag-ina ang kinakailangan nitong si Kute. Unang-una,
Kung merong misunderstanding o hindi pagkakaunawaan, pag-usapan. 'Di ba gano'n naman talaga 'yon? Hindi sakitan ang kasagutan diyan. Oo, hindi naman yung unang nakasuntok sa bibig mo dahil napatahimik ka nga, ano, nasaktan ka, siya ang panalo, hindi. Oo, kung sakasakaling umaabot sa ganun. Kaya naman hindi sapat, at kung sakali pala na hindi sapat yung pasensya niya para sa'yo, sa mga pag-uusap ninyo, meron kasi mga ganyan, nakakarindi, yung mga pinag-uusapan, o baka sa'yo rin nagmula yung mga issue, ay parang gusto mo na lang magalit nga lang kapag ka naisip mo na sandali, nandyan yung bata. O isinasaalang-alang naman yung bata. Hindi yung ini-iskandalo mo na yung mag-ina at pinalalayas mong para mga aso, para mga pusa na ayaw mo doon sa loob ng pamamahay mo. 'Di ba? Kasi ang tunay na nagmamahal, hindi ka iiskandaluhin yan. Pagkatapos kasi sa loob ng ating mga tahanan, ang susunod na mga nakakakita sa ating komunidad ay ang ating mga kapitbahay. Ngayon, kung nakakaya nitong si Kute na ipahiya ka na dyan sa kapitbahay ninyo, sa mga kapitbahay ninyo, kapag ka umiinit ang kanyang ulo, hindi ka na mahal niyan. Pinalalayas ka ng talaga niyan. Kaya naman, Susan, kahit palambing-lambingin ka nitong si Kute, konting ano lang rin naman, konting katalinuhan lang naman ang inihiling ko sa'yo. Para na lamang sa anak mo. Meron pang tatanggap sa'yo na iba makakarelasyon, pero sa ngayon ay hindi mo kailangan ng panibagong makakarelasyon. Sabi mo nga, meron kang trabaho, kaya mo mag-provide para sa sarili mo. Nakilala mo itong si Kute na kaya mo na panindigan ang anak mo mula sa kadalagahan, o kung iniwanan ka man ng partner mo. Kinaya mo naman dati. You are enough. You are a strong woman. Huwag kang papayag. Nasasaktan ka ng susunod mo makakarelasyon ng katulad ng ginagawa nitong si Kute. Mapababae man yan o mapalalaki. Okay? Huwag kang papayag na ikaw ay sinasaktan, lalo na kung ikaw naman ay nasa katwiran. At dyan naman po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy,